맛있다. 맛있어요? 아니 맛있으면 안 되는데. 맛있어 안 되는데? Yung pinakbit natin na yung alamang na ginagamit natin sa Pinas. Hello mga kabisda, good morning! It's another day in the probinsya. Sila tuloy 2 weeks na po siyang hindi papasok. Walang pasok 2 weeks mga kabisda sa school. Kasi nga summer break, di ba last week, 2 weeks po silang pumapasok every morning from 8:30 to 11:30. May activities po sila sa school for summer vacation. Ngayon is totally wala. Sarado ang schoolan kaya nandito siya sa amin sa bahay buong araw. Nasa bahay po tayo ni Bianan na curious po itong si Little Insoy kanina. Ah! Umano eh. 아니야. Akala ko ako yung tinawag ni Daddy Insoy kanina. Oh, medyo bingi na din kasi itong si Azuma. Hello guys! Welcome back sa ating channel! So sayang lang kasi hindi ko po na video yung actual na pagtrabaho. Nagdala dito ng yung rig na ginagamit pang pang drill sa ilalim ng lupa kasi mag-start na po ang paggawa ng geothermal na boiler kay Bianan. So 'di ba sinabi ko last year na hindi na kami maghakot pa ng maraming kahoy para sa boiler ni Bianan para pagdating ng taglamig ng winter, hindi na namin kailangan gawin iyon kasi may bago na. Nagka-high-tech na po si Bianan. So, geothermal boiler na po ang gagamitin. Yung init na galing sa ilalim ng lupa, yun po ang kukolektahin at yan ang magsusupply ng init sa buong bahay ni Bianan tuwing winter. So, very good na mga kabistak. Yan po ang rason kung bakit pwede na si Daddy Insoy pumunta magbakasyon sa Pilipinas sa December, January at February. So, abangan nyo na lang po ang aming Philippine adventure next year. So yan po, may bakho na doon. Yun ang bakho, may tubo. 네모리 깎았어요. 머리 빡빡이니까 저런 게 좋지? 대답해요. 저 꽃은 어디서 난 꽃이니? 있어요. 어디서 말렸어? 언니가 작은 언니, 큰 언니가 이거 좋아하니까 그 종아 아빠가 이거 이게 어디다 말렸느냐고 그거를 저기 하우스 안에? 하우스 안에요. 나 거기 못 봤는데 여기서 딴 거야? 예. 이건 매운꽃이래. And then, ang peach dito is, na late na tayo guys. Harvest na ito. Oh, inuunahan na tayo sa uod. Kasi once lang ito na-sprayhan ng, tapos late pa. Kaya ayan, na yung uod. Naunahan na tayo. Sige lang, meron pa naman dito. Kuha pa tayo ng iba. Peach season na kasi. Okay. Ito hindi pa masyadong. Gusto ko kasi sa peach yung malambot. Super bango guys. Promise, ang bango ng peach talaga. Etong anak ni Melik, parang ako lang ba, nung kabataan ko, ganyan ako matulog mga kabistak, buka ka. Ang cute na lang talaga. After ng aking klase ay nag-meet kami nitong mga boys sa meat shop dito sa bayan kasi nag-inquire sila kung meron bang tinda dito na pwede bang makabili ng isang buong piraso ng baboy, yung 20 kilos sana ba, para gawin naming lechon. Nami-miss na kasi namin ang lechon mga kabisdak at marunong gumawa ng lechon, magluto ng lechon, ito si Saldi at Dudong. Pero yun nga, hindi daw sila nagtitinda ng buong baboy. So, pork belly na lang sana ang gagawin namin. Wala din mga kabisdak. So, ayun, wala. No choice tayo. Lechon manok na lang siguro ang pwede natin gawin. So, open market day man that day. So, ayan, nagmasyal na din kami at bibili ng twisted donut. Yun man ang paborito naming lahat. Twisted donut at ano pa ba? Eggplant pala ang binili at pusit. Bumili din ako ng pusit dito mga kabisdak. 꽈배기, 핫도그. 중국어 꽈배기. 잠깐만. 꽈배기 일단 주시고요. 네, 꽈배기 6개 5,000원. 먹어. 5,000원이요? Tubig.
First champion, 30,000. Naligo na mo? Nakaligo na mo? Wah, kaya puta. Mura mag naligo sa dudong ay naong na. Ah, After dito sa public market ay nagpunta kami sa grocery para mamili ng aming mga pagkain and then umuwi na. Nakatulog pa sa biyahe itong tatlo kasi parang napagod siguro sila kaninang umaga. Ano bang ginawa nila dito ha? Nagmarathon ba sila? Ang cute nilang tingnan mga kabisdag. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad nagkuha ng kutsilyo at sududong na energize na po siya kasi nakapag beauty rest na. May kalabasa kasing malaki na dito. O, ewan ko ba. Kalabasa, kunting kalabasa na may maraming damo. Damuhan na may kalabasa. May malaking kalabasa na daw siyang nakikita. So, ayan, harvestin at uulamin namin mamayang hapon, mamayang dinner. nag-search and rescue sa missing kalabasa. Oo, guwang na bito isang naong na. Usap. Ikidog ako. Asa man daw. O kana naman dong, kana. Ano? Uda, po na ina na po ibag uda. May ung siya sa mga gipang tinda. Happy ni ridong. Syara karon. Kalaagon. Buwang nga. Guwang na ni. Dako. Dako ko niya. Katungod at ito ko'y baligdag. Madyaman. Kagmay pa na. Pwede na siya mabalik dyan dong. Ano? Sumunang lutoon rong gabi eh. Unsa man mo? Wala ka rin Oh. Di man tapos sakay anang bus. Cara karon. Tapos ko ano mo. Atas. Ato. Lumagiti ron. Ang sabi ng ating little insoy, okay, hindi ako pwedeng sumakay sa bus. Sasakay na lang ako dito sa may tulak-tulak. Yan, gustong-gusto po niyang sumakay sa wheelbarrow. So, pinagbigyan na lang namin. Mabuti na lang at mabait itong Kuya Dudong at Kuya Saldi niya. O, pinagbibigyan siya sa kanyang mga gusto. O, ayan, gusto niya sumakay sa wheelbarrow, pero gusto din niyang dalhin ang kanyang bike. So, ang hirap po ng ating sitwasyon ngayon. Gusto niyang isakay itong bike sa kanyang wheelbarrow. Ang laki-laki naman mga kabisdak. Gusto pala niyang iuwi ang bike. Ito, na-crash na. Hindi pa nga nakasakay, na-crash na. Wah, hindi ba? Dala, nasakay ka rin. Itong bike kasi niya, doon niya pinaparking sa bahay ng kanyang lula. Hindi po niya gustong ipark dito sa tapat ng aming bahay. O, yan po ang gusto ni Little Insoy. So, dadalhin ko na lang yan mamaya. Sila muna ng kanyang Kuya Dudong ang magsuroy-suroy, magpasyal-pasyal. O, di ba? Nagsimula na siyang magtantrums kasi gusto nga niyang isama ang kanyang bike. So, maghahapunan kasi ako mga kabisda. Kaya si Dudong muna ang aking pinapalaro. Gusto kong kumain, nagugutom ako. Kalibak. Mati. Cuma ya. Pinaan pa. Sa aming ming, asa mo pasakay. Ang bike po, bike. Nilibog si Jaa sa isang doon. Bike ba or kire? Kije! Kinalali kang udins. Yan po ang ating pinakbit. Ang kulang lang dyan is kamatis. Nakalimutan ko ng kamatis at wala din yung okra kasi nga hindi man nabuhay ang okra natin.
Yung bagoong na pula sana, yung bagoong alamang na yung pinakbit natin na yung alamang bang, yung alamang na ginagamit natin sa Pinas, yung pula, wala dito sa Korea, guys. Walang kulay po yung bagoong alamang nila. So maputla po yung ating pinakbit. Pagka-uwi ni Dudong ay binigyan ko din sila ng pinakbet, yung maputla nating pinakbet para sa kanilang ulam hapunan. Ako kumain na ako mga kabisda kasi nga gutom na ako kanina. Pero kahit mapusyaw po yung ating pinakbet ay masarap pa rin yan mga kabisda dahil ako man ang nagluto. Anyways, maraming salamat po sa ating mga sulit kabisdak viewers, supporters, commenters. Thank you so much sa pagmamahal at support sa ating channel mga kabisdak. Hello at happy viewing kay Ma'am Lani Pitugo at sa kanyang hubby na si Sir Titeng Pitugo from Butuan City. Thank you so much. Shout out kay Ma'am Florina Radaza. Maraming salamat po sa palaging panonood. Advance happy birthday sa August 19 kay Atlag May Band. Hello kay Ma'am Marilu Domingo from Canada. Thank you so much for always watching. Sa lahat ng ating mga silent viewers, mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. O, tingnan nyo, ito si Macy at si Millie, oh. Kapag mga kuting pa ay laro ng laro para din mga bata ba kapag di ba tayo nung bata pa laro lang man ang iniisip, ganun din ang mga kuting mga kabisdak at alam nyo ba marunong na po yan silang maghingi sa akin ng pagkain tuwing nagugutom every morning. Nasa kusina na yan sila nagamiyaw-miyaw. Nakakatuwa si Macy at ni Millie. So ayan, papunta po tayo kami ni Little Insoy. Kinabukasan po ito mga kabisdak, kami ni Little Insoy papunta sa bahay ni Benan dahil weekend po kinabukasan yan. At dinaanan ko na din ang ating garden dahil napansin ko may bunga na po ang ating mga patula. Nakaka-excite. Hindi pa ako nakapag-harvest nito mga kabisdak. Ngayon ko lang, oh, tingnan nyo. Maliliit pa to noong isang araw. Ngayon, ang haba-haba. Mahaba pala ito na klase ng patula. Itong seeds na ito mga kabisdak, galing po ito sa Korea. Sa online shop. Oh, may nagtatanim din kasi. Pero hindi kinakain ng mga Koreano ito mga kabisdak. Dinadry nila ito at ginagawang tsaa or yung pinangkuskus sa, ginagawang scrub sa katawan. Dami na flowers. Ay, umuulan. Guys. Lima guys. 1, 2, 2, 3, 4. Tapos yung isa doon. Pinakauna. 6 pala. Meron pa dito. Wow! Galing naman. Oh, tiyunga yan. Nanay bunga. Ato ang kuan. Patula. Ay, go. Nakakatuwa, may magugulay na po tayong patula sa mga susunod na araw. At inano ko lang ito mga kabisdak, yung mga dulo niya kasi hindi na punta sa may net. So kailangan ko pang akyatin para hindi sila maglaylay doon sa baba. Ang gusto ko na luto nitong patula at isa lang ang alam ko na luto ng patula mga kabisdak, yung igigisa mo siya with sardinas or with karne at lagyan ng miswa. Yun lang ang aking alam mga kabisdak. Baka may alam kayong ibang recipe nito, paki-comment na lang at gagayahin ko. Yung easy lang na recipe ha, dahil hindi man ako cook, hindi man ako chef mga kabisdak. Pero kaya ko pong umakyat sa bubong. Tinginin mo yan si Bisdak in Korea si Ajuma bikangkang na dyan dahil yan po ang aking talent nung maliit pa ako mga kabisdak. Gusto kong umakyat sa mga puno na papaya, basta yung mga puno sa likod ng aming bahay, mga puno ng limonsito. Ako yung ni mama taga-harvest ng mga limonsito sa amin, tas ibibenta every market day, ibibenta namin doon sa bayan. Yes mga kabisdak, yan po ang mga ginagawa ko noon. Tunjo. Wow! Saldi dodong. Tilaob jo. Dadang mais.
Sakay po sila sa truck ni Yul Apa. Si Yul Apa yung pong may-ari ng watermelon farm. Kung minsan doon pumapasok sila sa Aldi Atudong kapag walang trabaho sa amin dahil hindi naman kalakihan ang aming farm mga kabisdak, radish farm, chili farm at yung mga maliliit na farm dito sa tapat ng bahay ni Bianan. Kapag walang pasok sa amin, saka sila pumapasok sa ibang farm. Tapos yung sila si Yul Apa, sila yung nagpapasahod sa kanila mga kabisdak. Yun po ang aming routine dito sa bahay. Ayan ang ating mga zucchini. Hindi na namin pinapansin ang mga zucchini mga kabistak dahil marami na kami nakain ng zucchini. Gipuan na may sa lasa. na kami sa lasa ng zucchini. No? Napagod na kami sa lasa kaya pinapahinog na lang namin. May mga ampalaya din tayo dito. May mga ampalaya din pala dito sa Pinas mga kabistak. Naalala ko dati may ganito din pala kami. Palidza nga ihas ang tawag or sa Baguio meron daw native na ampalaya. Medyo matinik-tinik siya at mas mapait po siya. Tapos may mga water parsley din dito yung amo niya parang celery. Korean water parsley na kusa lang yan tumutubo. Ay hindi kusa guys, kapag naglilinis kami, bumili kami ng water parsley tapos nililinisan namin dyan sa labas at tinatapon lang namin. And then kusa po silang tumutubo. Ganyan po kaganda ang lupa dito sa tapat ng bahay ni Bianan. Siya, nindot siya o quality. And then may mga black tomatoes. Black tomato ang tawag nila dito kahit hindi naman siya black. Dark lang siya, dark orange na may pagka-green. Masarap yan mga kabistak. Siya, matamis na maasim. Masarap po yung kilawin, isawsaw sa asin. Yan po ang ginagawa ni Daddy Insoy. Pinapapak niya po ang mga kamatis. Ito mga kangko, mag-harvest sana ako para lutuin. Pero naalala ko yung friend ko sa FB na papadalhan ko sana nitong kangkong at sitaw, si Sheila Sigovia, shout out ni Moday. Ipapadala ko sana ito sa kanya kaya hindi ko na po tinuloy yung pag-harvest ko. Kung may time ako, pupunta ako sa post office para ipadala ito sa kanya at papadalhan ko na rin ng patula. Tamang-tama kasi malalaki na po yung ating patula. Kung naalala niyo mga kabisdak, yung nanay na nagsakay ng motorbike, kinuha yung anak niya from Busan, nagpadala ng dried fish. Tapos dito sa amin, dumating yung parcel kasi malayo yung bahay ni nanay, hindi kayang abutin ng delivery boy. Siya po ang nagbigay nito kay Bianan, watermelon at yung Korean melon, maliliit na yellow na melon. Ito po yung pitch sa likod ng bahay ni Bianan. So sabi ni Bianan, testingan namin kainin. Baka masarap daw or kapag hindi, itatapon lang. Kasi kumakain lang kami ng watermelon kapag galing sa farm talaga. Dahil kapag galing sa farm, siguradong matamis. Ito is galing sa garden. Parang diskumpiyado kami. Parang hindi daw masarap tingnan dahil nga mapusyaw yung kulay niya. Hindi siya masyadong dark green sa labas. Tapos yung Korean melon or chami, hindi din siya dark yellow sa labas. 맛있어요? 아니 맛있으면 안 되는데. 맛있어 안 되는데? 누나가 사온 거보다 맛있어. 누나가 사온 건 맛이 없어. 여기 조금 먹어. Nag-expect na sila Daddy Insoy na hindi siya matamis dahil nga yung kanyang itsura ay hindi gaanong kaganda yung kulay, mapusyaw. So, ito na po yung proof na don't judge the book, don't judge the fruit by its own cover, by its own appearance. No, dahil kahit na hindi siya maganda yung kulay, guys, kahit hindi maganda yung kulay niya ba? Hindi ganong green, hindi ganong yellow. Pero nung tinikman na nila, yung natawa si Daddy Insoy dahil sabi niya, ay hindi pwedeng masarap ito, hindi pwedeng matamis ito. Matamis siya mga kabisdak. Sabi ni Bianan, mas matamis pa nga ito kaysa sa mga watermelon na nabibili namin sa supermarket. Ay, diba? Si Little Insoy pala ay nandoon po sa labas, naglalaro na naman siya ng tubig. Walang katapusan man ang paglalaro niya ng tubig. Tuwing summer lang yan guys, kasi kapag autumn at winter, wala na. Autumn, winter at spring, malamig na po sa labas, kaya hindi na po siya nakakapaglaro. Sinusulit niya po ang summer. Ito yung isa sa mga gusto ko dito sa pagtira sa probinsya mga kabisdak, dahil bukod sa fresh pa yung kinakain, makakasave ka talaga dahil hindi ka naman bumibili. Magtanim ka lang dyan or yung mga kapitbahay mo. Kapag may mga masisipag kang kapitbahay ay makakalibre ka din kasi nagbibigayan. Parang Pilipinas lang din sila mga kabisdak. Nagbibigayan yung mga kapitbahay, mga kaibigan, nagbibigayan ng mga mga blessings nila sa bahay. Itong ang ating melon. Ito yung kalahati lang mga kabisdak. Marami po kaming sobra. Konti lang yung kinain. Ako mga 2 slices lang. Si Bianan mga 3. Si Daddy Insoy 1. Tikim-tikim lang. Ibibigay natin sa ating mga manok. Love na love ito ng mga manok guys. Gustong gusto po ito ng mga manok. Okay mga chicken. Ilawa! Uma, duwajo!
Chunguya! Duwa, Julua! Una nating bigyan ang mga youngsters. Wala na silang tubig. Mga... Nagulat sila guys. Magugulatin pala ito mga manok. First time po nila makakita ng watermelon kasi nga maliliit. Mga sisiw pa man to dati. Ito, paulit-ulit na itong kumakain ng melon. Mugura! Luwa ba? Sige, mugura! Ay, kumain pala si Insoy. Jo, kruch. Igo to, ta, Jo. Ta. Igo to, ta. Ang mga leftover din namin ng mga pagkain ay hindi po nasasayang like nitong watermelon. Binibigyan namin ang mga manok. Gustong-gusto po yan ng mga manok. At pati yung mga cabbage, guys. Cabbage, radish, carrots, yung mga ganun. Kinakain po yun ng manok. Tapos yung mga manok naman, nagbibigay sa amin ng mga libre at fresh na mga itlog. Yung mga itlog nila dito, mga kabista, kulay green. Umaga. Ito yung sinasabi kong itlog na kulay green. Mapusyaw na green na parang mapusyaw na blue. Oh, word of the day, mapusyaw. Ito pong si Little Insoy, kapag nakikita niyang konti na lang ang natirang watermelon, saka siya kumakain. Saka siya ganang kumain ba. Pero kapag bigyan, kapag nakakita niya ng marami pang watermelon sa mesa, ay hindi po niya pinapansin. Anyway, that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. And by the way, maraming salamat sa lahat ng nag-greet ng happy birthday kay Little Insoy, sa mga birthday greetings and wishes and prayers. Kahapon po ang birthday ni Little Insoy, August 13. Ka-birthday niya si Ma'am April Lasigan in Hong Kong. Thank you so much sa pagmamahal mga kabisdak. And that's all. Ingat lahat!